inapi at inalipusta ni JR at ng pamilya niya. Pero ayokong maranasan ni Elisa yun ang mga hirap na dinanas ko. Isipin mo kung anong nararamdaman ng bata. Anong magiging reaksyon mo pag nalaman mo yung tatay mo patay na, buhay pa pala. Akala ko kaya dinop mo yung JR kasi magkaka-JR ka na. Bruce, ayoko ng ganyang biro. Hindi pa ako ready maging lola. Not then, definitely not now. Gusto ko talaga makilala ang tatay ko. Paano pag nalaman nyo, nabay pa palang nanay nyo ni Kuya Tomtom? Ayaw mo ba siyang makilala? Siyempre gusto ko. Ganun din ako, ate. Papuin na ako. Sige na. Sige na nga. Promise ko, di sasabihin yung secret natin, ha? Promise. Salamat! Victor, Yes, Mama. I want you to meet Nicole, siya yung head of inventory. Hi. Okay, Victor will be your boss soon. Rafael? And ganyan. Ikaw yung head ng security and sa accounting. Gusto tomorrow, kung wala akong job, gusto ko makita lahat ng paperwork. And sa securities natin, gusto ko lahat makita. I-meet ko sila tomorrow. Okay? Hi, Sir Victor. Welcome back. Hi, Hoden. Excuse me. Good day. Ma'am, sorry, pero may kailangan na kayong permahan para sa ongoing reservations natin sa Liberty Hotels. Lahat ng securities natin, gusto ko makita tomorrow. Thank you. Alam niyo, Sir Victor, na-miss namin kayo sa office. Tell everyone na babalik na ako soon. And I'm warning you, I'm not a nice boss. Kidding aside. Pwede mo ba sa akin dalhin lahat ng financial report ng showroom? Gusto ko lahat i-viewing. Okay? Victor, Thank you. Mama. kakarating mo lang, magtatrabaho ka na? Ayaw mo ba magpahinga muna? Aren't you jet lagging? Mama, it's okay. I'm okay. Okay? Gusto ko lang reviewin lahat mga financial natin, okay? Sandali lang. Pupunta lang ako sa room. Bruce, sabahan ako, okay? Excuse me, okay? Excuse me. So, excited na makita yung room. Ang laki ng pinagbago ni Sir. Malaki yung epekto sa kanya yung pagbabalik niya from the States. Dati-rati, hindi naman siya ganun kaseryoso. Odette, the old Victor was distracted. Wala siyang focus. Mabuti na lang nakagawa ko ng paraan para mawala yung distraction na yon. Now that he's back, kailangan lang naman ituwid ang direksyon ng buhay niya. Right. Wow! Alam mo, gantong-ganto pa rin nung itsura nito simula nung umalis ako. Same old, walang pinagbago. Well, your mom's instructions were very clear. Bawal pakialaman ng mga gamit ng kanyang uniko iho. 7 years na pala ako nawala, no? Naalala ko dati, lagi ka pa nag-sleep over dito para makita si Sisi. And now, you're getting married to her. Congrats, bro. Thanks, man. Alam mo naman sa ating tatlo ni Greg, ikaw pa lang ang unang may engage. Ako? Ikaw Yes! kaya? Nakalimutan mo na ba? Ikaw. Oo nga pala, no? Muntik na pala ako ikasal. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko nun. Well, naiisip mo pa siya? Dolores? Oh. But you know, kapag naiisip ko yung panlolokong ginawa niya sa akin, yung pananakit, yung ginawa niya akong tanga, tapos gusto niya pa yung paako sa akin yung anak niya dun sa ex niya. Come on. Hindi ako ganun kabobo, bro. Pero, never ka ba na-curious na baka she was telling the truth and baka ikaw nga yung dad nung batang dinadala niya noon? Ano sila pagsusunod? Parang may... I-deliver ko lang itong mga labahan ko, ha? Josie, ikaw na bahala. Ikaw na bahala magbantay. Opo, Chang. Baby. Love, love, love. Baby, ingat ka, ha? Dito, ha? Gawin mo homework mo, ha? Apa.
Ano, Sinay? Simulan na nating maghanap. Teka, ano nga pala uli yung hahanapin natin? Basta, kahit anong clue tungkol sa pangalan ng tatay ko. Eh, bakit di na lang tayo magtanong kay Chang o kaya kay Itay? Huwag na. Baka mahalata pa tayo tapos mabuking pa tayo. Oh, ano? Tutulungan niyo ba ako? Dalian nyo. Natin. Baka luto si Chang. Wala. Dito. Wala po. Saan ba dito? Uy, wala. Dali. Ano ba yun? Anong hinahanap nyo? Chang, akala po namin umalis na kayo. Eh kasi naiwan ko yung pitaka ko. Ayun, no? Ano bang hinahanap nyo dyan? Ba't ang gulo-gulo ng mga gamit? Kasi po na naghahanap kami ng... Costume po! Opo, costume. Para saan nga pala yung costume? May sasalihan po kasi akong audition. Nice ko naman pong magmukhang tao sa mga harap ng judge. Ah, ganun ba? Alam mo, may mga bestida ako dyan. Huwag na po, Nay. Kami na po maghahanap. Hinihintay na rin po na ng mga labada niyo. Ah, ganun ba? Po kayo. O basta, ibalik niyo yung mga gamit sa aparador, ah. Apo. Okay. Hindi ka na tayo dun, ah. Huwag na kaya natin itong ituloy. Pero nag-promise kayo sa akin, tutulungan niyo ako mahal pa ang tatay ko. Roman, nahanap niyo na po ba yung tatay ko? Hindi pa eh. Ang huling balita ko, wala daw record ang pangalang Oscar Reyes sa PNP Batangas. Kailan niyo po siya mahanap? Naabangan po kasi namin ng pag-uwi niya eh. Hindi ko alam, Ding. Pero pag may malaman ako, ikaw ang unang-unang makakaalam. Ayos ba sa'yo yun? Opo. Sabi ko na nga ba, nandito si Ding eh. Magandang araw po, Mang Roman. Magandang araw po, Mang Roman. Pasok kayo. Ikaw, Elisa, may nalaman ka na bang impormasyon tungkol sa tatay mo? Tulad ng apelido niya. Wala pa po, Mang Roman eh. Naghanap na po kami ni gamit din eh. Kaso, wala po rin po kaming nakita eh. Eh, ikaw ate. Yung ba naalala yung mukha ni Chong JR? Hindi eh. Bata pa kasi ako nun. Sige po, Mang Roman. Maghahanap-hanap po kami doon sa bahay namin. Basta, Mang Roman ah, ang sabi po ng nanay ko, nagkakilala daw po sila doon sa beer house. Sige, sige. Magtatanong-tanong ako, pero wala akong mapapangako, ha? Sige po. Okay. Salamat po. Salamat Sige. po, Mang Roman. Salamat po, Mang Roman. Si Tatay yun! Mang Roman. Tay. Yes po. Oh, ano ginagawa niyo rito? Oh. Pinaunahan. Uy, sir! Kamusta po? Ginugulo ba kayong mga bata? Naku, hindi. Mababait yung mga yan. Sige. Sige, sir. Halika, merienda tayo. Tara, Tay! Oh. Tom-Tom. Tay, papalit niyo na lang po. Busog pa po pala kami. Meron ba ako hindi alam dito? Wala po, Tio Cardo. Mangangalakal po kasi kami. Kalimutan po na naman ni Tomtom. Kuya. Kalimutan na naman ni Kuya Tomtom. Ganun ba? O, sige. O, mag-iingat kayo, ha? O, Tay. Sige. Sige po. Sige po, Tay. Okay po, Tio Cardo. Sige po, Mang Cardo. Ingat po. Sige po. Ay, mag-relax ka. Pamisa-misa saan ba? Kuya. Meron bang ano? Ay, Lord. Ito nga pala yung hati ko sa pamalengke. Dolor, wala bang dagdag? Yung anak mo lumalaki, pero itong binibigay mo, hindi man lang lumalaki. Okay na yan. Nagbigay na rin naman ako kanina eh. Okay na yan. Sige na, masahin mo na ako. Josie! Josie! Naiwan ko doon sa bahay, tapos sabi nila mag-audition daw. Ha? Eh, kanina nakasalubong ko sila dun sa may kausap nila yung Roman. May pinag-uusapan nata. Anong pinag-uusapan? Eh, malay ko. Eh, kanina, niyayaya ko lang si Tomtom kumain eh. Tumanggi pa nga.
Eh sabi, mangangalakal pa daw eh. Nakakapagtaka nga eh. Oh, praning agad? Mag-relax ka nga. Alam mo, buti nga yung mga anak ninyo. Naghahanap buhay, nagtatrabaho kaysa laro lang ng laro. Nakakapagtaka lang eh. Nang, tulog na po tayo, Nang. Sige na, mauna ka na. Nang, madami na po ata kayo nainom. Huwag mo nga akong pinipigilan, ha? Kung gusto mo, matulog ka. Ako, dito lang ako. Dito lang ako. Kailan daw babalik yung itang mo? Di pa po siya nakikita ng kasamaan ni Mang Roman eh. Baka naman niloloko ka lang nila. Baka naman di naman nila talagang hinahanap si Oscar. Di po, ginagawa po nila lahat para lang pumanap si Itang. Amo, hindi naman talaga kailangan na umalis ni Oscar eh. Okay naman kami nun. Masaya naman kami. Dumating ka pa kasi. Yun, kailangan niya pumunta magtrabaho doon sa malayong lugar. Nang, hindi po totoo yan, Nang. Ano hindi totoo, Ting? Kasalanan mo. Kung bakit wala na sa tabi ko si Oscar. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na siya sa tabi ko. Sana hindi na lang kita pinanganak. Sana kapiling ko pa rin si Oscar. Pasok to sa loob. Pasok mo, tulog ka! Ding, hindi siguro sinasadya ni Aling Ethel yung mga sinabi niya. Nakainom lang yun, kaya napagalitan ka niya. Maniwala ka sa akin, hindi galit sa inyo. Galit sa akin si Inang. Hindi niya ako mahal. Mali ka, Ding. Ang sabi nga ni teacher, walang magulang ang hindi mahal ang anak. Sana nga, umuwi na dito si Itang. Para hindi na magalit sa akin si Inang. Kaunting hintay na lang, Ding. Babalik na rin yun. Nag-promise siya sa'yo, di ba? Oo, Ding. Hintay-hintay lang. Mahal timang naman ang mga tatay natin. Ako nga eh. Di ako nawalan ng pag-asa na mahal ko at tatay JR ko. Paano pag hindi niya nahanap si Itang? Basta, kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa, Ding. Diyan kaya kaming tatlo, di ba? Dito kaming tatlo. Pamilya mo na kami, Ding. Ang isipin mo, kapatid mo na rin kami. Oo nga. Kunwari, ako yung Kuya Tomtom mo. At si Ate Josie yung ate nating lahat. Ang mini-bunso natin, si Lisa. Ang problema mo, problema din namin. Tama. Isa para sa apat, apat para sa isa. One for all for one. Gaya-gaya. In English mo lang yung sinabi ko eh. Eh di... solid ang samahan, walang iwanan. Okay ba yun, ate? Oo na, okay na yun. Tinago ko na, Ewan ko sa'yo. Wala ka naman bang nagiging problema dito? Naku, wala naman po, sir. Mababait ho yung mga tao dito, kagawad. O sige, kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako. Pwede mo akong lapitan. Huwag lang uutangan, ha? Maraming salamat, kagawad. Butch na lang. Ay, Butch. May kilala mo ba si Elisa? Yung maliit na bata na tumatakbo-takbo dyan sa labas? Bakit mo natanong? Napansin ko kasi parang walang ibang lalaki sa bahay nila, maliban dun sa tiyo nila. Eh, kakilala niyo ba kung sino yung tatay ni Elisa?
Ang alam kong huling nakarelasyon ni Dolores, si Chito. Chito? Sigurado ka ba dyan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Dating GRO yan si Dolor. Eh alam mo naman, mga katulad nila, kung sino-sinong mga lalaking kinakama nila. Teka, natatandaan ko, kwento sa akin ni Nida. May nakarelasyon doon na customer yan si Dolor. Pero hindi tayo nakakasigurado. Siya nga talagang nakabuntis. Oh, yan na pala si Flore. Siya na lang ang tanungin mo. Tungkol saan? Tungkol saan? Kagawad, kailangan ko nang mauna. May trabaho pa ho sa presinto. Ma'am. Kagawad, ano kailangan ng pulis? Nagtatanong-tanong kung tungkol kay Dolores eh. Eh, ang basa ko, mukhang interesado siya sa hipag mo. Ito ba yung nahanap mo? Ayos! Ops! Upo ka muna. Usap muna tayo. Balita ko. Close daw kayo ng bagong pulis, ah. Anong pinag-uusapan nyo? Wala po. Maniwala ako sa'yo. May nagsabi sa akin, nagkausap daw kayo eh. Sige lang, sabihin mo na sa akin. Ano pinag-usapan nyo? Tungkol ba to dun sa pasugalan ni Alinida? Hindi ko po alam dyan eh. Penginan yan dyan. Ops! Teka lang. Hindi ko to ibibigay sa'yo hanggat di ka umaamin sa akin. Sarap pa naman ito. Naku. Ang sarap pa naman ito. Itong sarap po. Amoyin mo, dali. Amoyin mo. Oo, di ba? Sarap! Ano pinag-usapan niyo? Nagpapatulong po kasi si Elisa na hanapin yung tatay niya eh. Ganun ba? Sige na. Kumain ka na. Salamat, Chang. Dolores, magandang araw. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Tungkol saan? Itigil mo na yung pag-iimbestiga mo. Anong sinasabi mo? Huwag na tayo maglokohan. Mas maraming nangangailangan ng tulong mo bilang pulis. Yun ang unahin mo. Huwag yung pamilya ko. Wala akong kinalaman dyan sa sinasabi mo. Ano ba? Alam kong humingi sa'yo ng tulong yung anak ko si Elisa para hanapin yung tatay niya. Itigil mo na yan. Walang magagawang mabuti yan. Walang nagbigay sa'yo ng karapatan para makialam sa pamilya ko. Teka, Dolores. Pakinggan mo muna ako. Oo. Humingi sa akin ng tulong ang anak mo. Nakiusap siya na itago kong mag-iimbestiga ko dahil surpresa daw niya yun sa'yo. Matutuwa ka nga daw pag mahanap ko yung tatay niya. Nagsinungaling siya sa'yo. Nag-imbento siya ng kung ano-no para mautukan niyang gawin yun. Itigil mo na yan. Alam ni Elisa na ayokong makita yung ama niya, pero sinuway niya pa rin ako. Patawad, Dolores. Hindi ko alam. Gusto ko lang naman sanang tumulong. Isa pa, wala naman mali na hinahanap niya yung tatay niya. Wala kang alam. Hindi mo kilala si JR. Hindi mo alam yung mga paghihirap na dinaanan ko to hayop na yon. Kaya wala kang karapatan na pakialaman yung mga desisyon ko. Tigilan mo na yan. Ako nang bahala sa anak ko. Nay, bakit po tayo lumabas ng bahay? Anak, kailan ka pang natutong sumuway sa akin? Po,
Akala mo ba hindi ko malalaman yung mga ginagawa niyo magpipinsan? Nakausap ko na rin pati yung kaibigan niyong pulis. Pati pala sa kanya nagsinungaling ka. Anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi naman kita pinalaki ng ganyan. Nay, kayo naman po na nagsinungaling sa akin, di ba? Dahil may dahilan kung bakit ko kailangan sabihin na patay na si JR. Ano po? Bakit ba ayaw niya makilala ko ang tatay ko? Ano bang ginawa niya? Bakit po kayo galit sa kanya? Dahil wala siyang kwentang lalaki. Sinabi niya sa akin noon na mahal niya ako at handa niya akong pakasalan. Ako naman to si tanga. Nagpauto ako sa mga pangako niya. Dahil akala ko lahat magiging okay. Dahil totoong pagmamahal niya sa akin. Pagkatapos dahil lang sa isang maliit na pagsubok, agad siya bibitaw. Mas pinaniwalaan niya pa yung ibang taong nagsusulsul sa kanya kaysa sa akin. Lumuhod ako sa harapan niya para lang magmakaawa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Na pati ikaw, anak namin, hindi kanya kinilala. Simula noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na siya kailangan. Na kaya kitang palakihin mag-isa. Sinusubukan ko siyang kalimutan. Pero sa tuwing naalala ko yung tatay mo, naalala ko ang lahat ng pagdurusa ko sa piling niya. Hanggang ngayon, ang sakit-sakit. Hanggang ngayon, nandito pa rin ang alaala. Ang sugat ng kahapon. Huwag na po kayo umiyak. Nay. Na. Ito, sa inyo lang, ha? Salamat po, kuya. Ito yung lalaki doon sa kotse kanina, oh. Ate, balik natin to sa kanya. Victor Guison, JR? Saan galing yung perang yan? Alam niya ang pera, pinapalago yan. Kaya ibigay niya na sa akin, tapos ibabalik ko sa inyo, doble pa! Kausapin niya naman si Chong. Sabihin mo na, ibalik sa amin niya kung sa amin ang pera. Pera? Anong pera? Kasi po na nung isang army na kulit po kami pitaka eh. Ano, Bed? Diyan lang banda yung tulir. O tara, tawid na tayo.